What's up mga libag? What's up mga karayuman? Dito naman po ako, Nyolo the Third. Magbibigay na naman po tayo ng reaksyon sa isa sa pinakamaganda na congressman ng 19th Congress, at ito nga, si Migs Nograles, ang talagang magpapabagsak kay Pilong 51 billion. Pakinggan na po natin ito at bigyan ng reaksyon. Na pala ni-regulate ang BOGO, this was during the time na administration po niya. So why did he not do it? Why did the previous admin did not do it if gano'n naman pala dapat? Yung pagiging matapang naman, I think, is very subjective, right? Anyone can say may gagawin kang isang aspeto, may sasabihin kang isang aspeto. One can see it na matapang, one can see it na pinaglalaban kung ano yung mahal mo, diba? Huhugot tayo dito ngayon, diba? Parang na yan pag-ibig, diba? Kung may mahal kang bagay, mahal natin ng Pilipinas, Mahal niya eh. Dahil nag-crush sa'yo, Congressman Migs. ng presidente ng Pilipinas. You have to protect what you love, what you own. At kung may nang bubuli sa'yo, sabi nga ng colleagues natin, diba? May mga aagaw, syempre, lalo ng mga babae dito, alam nyo, lalabas yung katapangan nyo, diba? But you fight for what is yours, and that's what the president is doing. Pinaglalaban niya sa atin, at pinapakita niya kung gaano niya kamahal ang Pilipinas. Tama. And so, kung ang stance po ng Honorable Senator ay matapang, that's his own opinion. Personally, I think tama na paglaban dapat ang sa atin, ang mahal natin Pilipinas. Si Congresswoman Margarita Ignacia Migs Nograles, isang batang lider na mula sa isang kilalang pamilya sa politika, ngunit may sariling landas na tinatahak tungo sa pagbabago. Kilalanin natin ang kanyang buhay, mga naabot at ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Isinilang at lumaki sa Davao City, si Migs Nograles ay bahagi ng isang pamilyang nakatanim na ang mga ugat sa politika. Anak siya ng dating House Speaker Prospero Nograles, isang kilalang pangalan sa larangan ng paglilingkod bayan. Bilang anak ng isang politiko, nakita niya ng maaga ang tunay na kahulugan ng serbisyo publiko. Ngunit hindi naging madali ang kanyang desisyon na sundan ang yapak ng kanyang pamilya. Taong 2012 sa sentro ng New York City, natapos ni Migs ang kanyang 4 na taong pag-aaral. Habang nagtatrabaho sa law school library at nagboboluntaryo sa iba't ibang non-profit organizations, matagumpay siyang nagtapos mula sa Fordham University, bitbit ang isang dual degree sa political science at economics. Ngunit ito pa lamang ang simula. Hindi lamang nagtapos si Migs sa Amerika. Mula sa De La Salle University at Far Eastern University Consortium, nakuha niya ang kanyang Juris Doctor o Law degree kasabay ang Masters in Business Administration o MBA. Malupit pala ang background ni Migs Nograles, no? Samantalang yung Duterte, lamang yung pagiging sangga, no? Hindi pala. Ano niya ito nagawa? Sa loob lamang ng 5 taon sa pamamagitan ng isang espesyal na programa. Dahil atinista ang kanyang ama, ayon dito, ang tanging oras na aapak siya sa Lasal ay kung siya ang magsasabit ng valedictorian medal ni Migs. Dahil sa usapan nilang ito, naging hectic ang schedule ni Migs. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, nasa library siya o isang coffee shop, binabasa ang kanyang mga libro. Pagdating ng alas 6 ng gabi, siya ay nasa law class. Weekends, para naman sa MBA. Dahil napaka-sporty ni Migs, minsan habang tumatakbo, nakikinig siya ng mga downloadable audio caudal. Sa stationary bike, hawak niya at binabasa ang kanyang mga notes. Ganyan ang disiplina at determinasyon niya. Sa 3 taon ng kanyang pag-aaral, nagkaroon siya ng oportunidad na kumuha ng mga elective courses sa ibang bansa, Paris, London, Oxford.
Siya lamang mag-isa sa ibang bansa para makamit ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng kanyang thesis defense, naglakbay siya patungong Portugal sa sanctuary ng Fatima. Taimtim siyang nanalangin na sana maging valedictorian siya, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang ama. At natupad ang kanyang panalangin. Wow! Naging top siya ng kanyang klase, ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilan sa kanyang mga kaklase na hindi makapaniwala. May mga nagsabi pa na binayaran daw niya ang paaralan upang makuha ang pinakamataas na parangal. Nang siya'y nagbigay ng kanyang valedictory speech, may mga lumabas sa auditorium bilang protesta. Sa kabila ng sakit na naramdaman, alam niyang ang pinakamahalagang tao ay naroon, ang kanyang ama. Pagkatapos ng graduation, biglang bumagsak ang kalusugan ng kanyang ama. Hindi katulad ng ibang barristers, si Migs ay hindi sa coffee shop o bahay nag-aaral. Sa ospital siya nagre-review. Ang huling beses na nakalakad ang kanyang ama ay noong araw ng kanyang graduation, nang siya'y umahon sa entablado para ipagmalaki ang kanyang anak. May 3, 2019, araw ng paglabas ng bar results. Sa halip na hintayin ang balita, nagtungo si Migs sa hospital chapel upang magdasal. Pagbalik niya sa kwarto, ang unang narinig niya, attorney. Ang kanyang ama ang unang nagsabi sa kanya na siya'y pumasa. Makalipas ang 1 oras ng pagkukwento at mga payo, unang nag-flatline ang kanyang ama. May 4, 2019, pumanaw ang kanyang ama. Inihintay lang talaga yung, tatay. Inihintay lang talaga ng tatay niyang mabigkas yung sa anak niya yung attorney. May 4, May 3 yun, May 4. Pumanaw na, no. Nakakalungkot naman, no. Grabe, no. Habang hawak ng kanyang mga kapatid ang kamay nito at si Migs ay nasa kanyang noo. Ang lahat ng ito, ang hirap, ang sakit, ang tagumpay, lahat ay naganap dahil pinili ng kanyang ama na manatiling malakas para makita ang kanyang anak na pumasa sa bar. Sa bawat tagumpay na makakamtan ni Attorney Migs, laging nakaukit sa puso niya ang alaala ng kanyang ama at ang lahat ng sakripisyo, lakas at pagmamahal na ipinagkaloob nito sa kanya. Bilang isang abogada, naging kilala siya sa pagtulong sa mga marginalized sectors at pagtuturo sa mga susunod na henerasyon ng abogadong Pilipino. Kasama na rito ang pagkakatatag ng kanyang law firm, ang Nograles Ilagan, Caico Aban, and Dabi o NICAD Law Firm. Sa kabila ng tagumpay sa kanyang propesyon, napili ni Migs na pumasok sa politika upang higit pang makatulong sa bayan. Bilang kinatawan ng Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List, ipinaglaban niya ang mga batas na nagtataguyod ng karapatan ng mga manggagawa, kabataan at mga atleta. Isa sa kanyang mga ipinagmamalaking proyekto ay ang pagtaguyod ng sports development at pagbibigay ng mga oportunidad sa kabataang Pilipino sa larangan ng sports. Ngunit gaya ng ibang politiko, hindi rin siya nakaiwas sa mga kontrobersya. May mga alegasyon ng paggamit ng impluwensya ng kanilang pamilya at di umano'y hindi patas ng pamamahagi ng pondo. Bagamat walang malinaw na ebidensya, nanatili siyang matatag sa harap ng mga isyong ito. Si Migs Nograles ay kilala sa kanyang pagiging aktibo at matapang na kongresista sa mga pagdinig ng Kamara, lalo na sa mga kontrobersyal na kaso tulad ng Pogo. Tsaka matalino talaga yung kongresistang may ibubuga. Hindi katulad nung Cardema, no? Pala absent na, tanga pa. Diba? Diba? Iba tong babaeng kongresista na to. Mga pareha sila ni Congressman Luistro, Congressman Sonsin. Ayan. Mga matatalino yung Cardema, tanga pala eh. Pinaka-ignorante. Philippine Offshore Gaming Operators at mga issue na may kinalaman sa SMNI o Sunshine Media Network International na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Sa usapin ng Pogo, si Nograles ay nagpakita ng malalim na pangunawa sa mga legal at ekonomikal na aspeto ng operasyon ng Pogo sa bansa. Sa mga pagdinig, tinanong niya ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Immigration tungkol sa epekto ng Pogo sa ekonomiya, lalo na sa usapin ng buwis at empleo. Ipinunto rin niya ang mga kaso ng ilegal na gawain na kinasangkutan ng mga Chinese workers tulad ng human trafficking, illegal recruitment at money laundering na nauugnay sa Pogo. Si Nograles ay nagpahayag na pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon at posibleng pagsusunod
pagsuri kung dapat bang ipagpatuloy ang operasyon ng mga offshore gaming operator sa bansa. Pagdating naman sa mga isyu ng SMNI at Apollo Quiboloy, naging aktibo si Nograles sa pagtatanong ukol sa malalalim na ugnayan ng media network sa mga politikal na usapin. Gayon din ang mga akusasyon laban kay Quiboloy, kabilang ang mga kaso ng sexual harassment at human trafficking. Sa mga pagdinig, hinimay niya ang mga koneksyon ng SMNI sa ilang personalidad sa gobyerno at hinimok ang mga kaukulang ahensya na magbigay ng malinaw na ulat tungkol sa mga aligasyon. For NTC to suspend muna habang nakikita natin na mukhang niloloko-loko tayo dito. In summary lang, para pakita po natin sa taong bayan ang mga violations that we have seen so far. Not just their franchise on Matapang talaga siya, no? Matapang eh. Section 4, Section 10, Section 11, mukhang ngayon pati Section 12. Pati ang highest law of the land, ang Constitution natin, dalawang articles. Article 12 and Article 16. Even the KBP Broadcast Code, there's Article 1, Article 4, Article 5, Article 9, Article 30, Article 33. Sarili nating house rules din. Kasi hindi nila sinasabi yung totoo. Meron tayong Section 11C and 11E sa house rules natin. At mukhang ngayon, kahit po sa Revised Corporation Code, mukhang ganon. So, we're simply really urging NTC na mukhang nagkakalokohan dito kasi may mga fraudulent aspects dito. Sino pa ba ang next natin makikitang manloloko? Sabi nga ni Attorney Mark, walang forever. Dahil po yun sa meron mga manloloko. At kung lolokohin ka, 'di ba, dapat hindi ka nagsistay sa isang toxic situation. So, Lagi may hugot talaga si, no? Congressman Migs. Yan, luloko. Hindi ka na umaano sa relasyon na yan. Niloko ka na eh. so ito na mukhang may panloloko at nanloloko tayo, kaya nga may house rules. At, 'di ba? At mukhang lumalabas pa konti-konti at nagda-dodge sila sa pagsasagot ng mga tanong pag hindi nila masagot, Mr. Chair. Ang nakakatakot ay sino pa ba ang lolokohin kasi nila? Papayag po ba tayo na mandato natin to protect the people from misinformation, to protect people from people who are violating the laws? Papayag po ba tayo? Sana yung NTC, tingnan nyo mabuti to, na habang tinitingnan at inuungkat lahat ng mga violations, not just the franchise, na makita nyo naman, paunti-unting may nakikita tayong mga violations. Sana po, ay suspindihin nyo muna habang tinitingnan natin lahat po ng mga violations na nangyayari. I'm really hoping SMNI would be able to submit such documents or proof. Because if not, hindi po ba to SEC, this is grounds for cancellation. Sa ganitong paraan, nakilala si Nograles bilang isang matapang at prinsipyadong boses sa Kamara na handang humarap sa mga kontrobersya ng may kahinahunan at integridad. Sa kabila ng mga hamon, napanatili ni Migs ang kanyang pagiging inspirasyon sa kabataan, lalo na sa social media. Dito, nagbibigay siya ng legal na payo sa pamamagitan ng kanyang online show na Paano Ba Attorney? At nagbabahagi ng mga kwento ng kanyang araw-araw na buhay. Bilang isang tagapagsalita at tagapagtaguyod ng gender equality, hindi lamang siya nakatuon sa mga isyu ng sports at mga manggagawa. Malalim din ang kanyang malasakit sa kapakanan ng kababaihan at kabataan. Si Congresswoman Margarita Ignacia Migs Nograles ay hindi lang isang politiko. Siya ay isang abogada, isang guro at isang inspirasyon sa maraming Pilipino. Ang kanyang dedikasyon sa serbisyo, kalakasan sa harap ng kontrobersya at pagmamalasakit sa bawat sektor ng lipunan ay patunay na ang tunay na lider ay hindi natutukoy sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang mga ginagawa para sa bayan. Isang babae ng lakas, tapang at talino, si Congresswoman Migs Nograles ang bagong mukha ng modernong pamumuno. Galing, no? Grabe, no? Si Congresswoman Grabe si Migs Nograles. Maganda na, matalino pa, magaling pa. Saan pa makakita ng ganyang congressman, no? Grabe yung pinagdaanan, no? Astig.
Ayan po mga taga Davao, iboto natin to bilang papalit kay Pulong. Ang si Pulong po na kumuha ng 51 billion. Pero yung Davao binabaha. Yung Davao puro yero yung dingding ng center nyo. Panahon na ng pagbabago. Suportahan natin to, Congressman Migs Nograles. Para sa Davao po, distrito diyan sa Davao. Ayan na. Maraming salamat po. Sana po na-enjoy nyo po ang ating reaksyon. Pa-like and subscribe na lang po dito po sa ating channel. Ako na naman po si Nyolo the Third. Paalam.